So, dito mag-start ang aming Vietnam, Ho Chi Minh, Saigon trip. So, tapos na kami sa aming immigration and yun yung pinaka talagang nakakakaba. Pero so far, wala namang tanong. Walang personal na tanong, walang interrogation na naganap. Ganun. Chill lang talaga. Like, it took like mga 3 minutes siguro no, sa akin. Sa kanila mga 1 minute lang. Mga ganon. Pero yun, sa akin, ang tinanong lang naman is kung sino yung kasama ko, kailan yung uwi, at kung may accommodation na. Medyo matagal lang yung pagtatak pero wala naman masyadong tanong. Medyo maaga yung pagdating namin kasi ayaw namin nga ng hassle. And ito yung kasama namin. Si Claudability. Uy, magpakita ka. Natatrack kasi yung ano ko eh. So, ayan. Tatlo kami. Ang gagawin muna namin ngayon, since hindi pa kami kumakain ng kahit ano, kakain muna kami ng tao. Karing wala palang tao dito. Sa Ho Chi Minh na namin gagawin yun. Charot. Kakain kami ng lunch, breakfast lunch, and then magkakape tayo. Go! Go. Tapos na kaming mag-lunch. Waiting na lang din kami sa airplane. Pero nandito kami ngayon sa Blue Smith kasi magkakape kami kasi wala nang Starbucks dito at saka yung Boss Coffee naman dito is wala silang ice na ino-offer. So dito kami sa Blue Smith. Though yung sa Blue Smith medyo affordable siya kasi ang pinakamahal nila is 200 pesos. Goods na rin yon. Medyo inaantok na rin kasi kami kasi diba katapos lang namin kumain. So usually inaantok kapag ano. We are boarding right now. Kasi we are bored. Go guys. Okay, window seat tayo. Taas na natin to. Kasi binawan lang. Giving window seat. Window seat! Kaso madilim so wala din naman makikita. Pero for IG rep lang naman ganun. Guys, so kakalapag lang namin and we are now here sa airport ability. Sobrang smooth lang ng flight. Nakatulog kami ng mga ilang minuto and then yun, pagising namin, kita na namin. Ano kami sa aming Airbnb dito sa District 3. Sa District 3 kami nakakita ng Airbnb kasi yung una kong binok na Airbnb sa District 1, kinancel na para bang scammer. So backstory, ang nangyari kasi noon is nagbook na kami in advance, siguro mga 1 month before the flight, nagbook na kami. Tapos, confirm na, everything is good and everything runs smoothly. And then, parang siguro 3 days. 3 days ba o 2 days? 2 days. 2 days bago yung flight namin, nag-chat yung owner ng Airbnb na may nasira daw na water pipe daw dun sa unit. At magagawa daw siya 2 to 3 days pa. So, na lang yung Airbnb na yun pwede pa i-cancel. So, na-cancel namin. Pero bago namin i-cancel, tinanong muna namin kung may alternative. Merong other units na pwede naming mapagstayan kasi nga, ano na rin, parang rush na. So, ang sabi, meron daw. Pero, additional 200,000 dong per person per day. 7 days kami dito. So, magkano yun? Gagastos kami ng another million dong para sa accommodation namin. So, nag-decide na ako na i-cancel. Pero bago ko i-cancel, nahanap ko muna tong unit na to sa Airbnb. Binook ko to, tapos i-cancel. So far, ayan ang ating Airbnb room.
Maliit lang siya, pero very comfy, very clean, and very affordable siya. Magkano to per day? 7,500. Do the math, go. 7,300 nga lang, di ba? 7,300 divided by 7. 7 ba o 6? Para 7 days. O 7 1,042. divided by 3. 347. Divided by 7. Bakit divided by 7? Magkano? 347 347 pesos per pax per day. Magkano? per day. 347 47. pesos siya per day, per pax. So, sobrang mura na kasi sa Baguio ang accommodation doon. Mura na yung 800 pesos. Dito, 300 something lang. Meron ka ng maayos, air condition, at magandang Airbnb. Kaya pasabog talaga. Dito kami ngayon sa cafe. Anong oras na mag-aalas 2 na siguro. And nag-cafe muna kami. Dapat maghanap kami ng food na kanin. Kaso wala kami nakita. Mas 7-Eleven na kami. Ito yung binili ko, matcha latte. And guys, grabe. Ang worth it ng place dito, I swear. Mas mura pa siya sa Starbucks, pero yung place sobrang ganda. Let me show you guys. So, eto, from here, papunta ka dito, ayan yung place. Ang ganda, sobra. Alam niyo yun, yung parang ang alikabok niya tignan, pero hindi siya maalikabok. Like, design talaga siya. And then, ayan. Marami rin sila mga mirror dito, guys. And then, ito naman yung kabilang side. Ito, ang ganda nito, guys. So, kasi tignan nyo, may mga sewing machine na design siya. Tapos dito, makikita nyo yung stairs here. Yan, sobrang ganda, guys. Look at that, very Instagrammable. And then, ayun yung name ng cafe. So, yun yung pang spa. Tapos dito naman sa loob. Yan siya. Ganda. Diba yun? Tapos, meron pa siyang baba, guys. Maganda din yung baba, pero hindi ko na ipapakita. Hi. Ha? Hey guys, so it's Monday today here at Ochimi, and ayun, magana na kami. City tour kami, mag-roam around lang kami, cafes, tapos visit din namin yung mga parang tourist attraction here, and then yun lang. And right now, mag-get ready with me ako. I'm using this AC by Face Setting Mist to prep my skin. Magsunscreen pala muna ako. So, tapos na kami mag-prepare. Ako yung pinakamatagal. And, ayan, alis na kami. Kakain muna kami kasi wala pa kaming kain. Sa District 1 na kami pupunta. Kakatapos lang namin mag-withdraw. Nandito kami sa VID Bank. Actually, guys, kapag mag-withdraw kayo, mas maganda kung sa VID Bank kayo kasi hindi ko alam kung may charge ba sila, pero yung 1 million parang nasa 2-3 something yung nakalta sa GCash ko. So goods na rin, pero may natry kasi kaming isang bangko na ang kaltas niya is nasa 1,000 kapag nag-withdraw ka ng nasa 2 million ganon. So ang laki. So ayan, VID Bank, try nyo dyan. And now, pupunta na kami ngayon sa District 1. Doon kami mag-brunch. Kasi, breakfast and lunch. Diba? So, nakasakay na kami ngayon sa Grab. Actually, yung Grab dito sobrang mura. Totoo yung sinasabi nila na ang Grab dito is sobrang mura. And, mas maganda kung marami kayo. Kasi, marami kayo maghahati sa Grab. Right now, 3 kami. Ang bill namin, ang Grab fee namin is 65, ano ba? 65,000 Vietnamese dollar. Then kapag Vietnamese dollar na? Vietnam dong. Vietnamese dollar. Pag kinonvert mo siya sa peso, parang nasa 120 plus mga nasa 140, no? Mga ganon, 140 pesos. And ilang minutes yan? 25 minutes yung biyahe namin, medyo malayo. Ay, ang cute ng coffee dito. Tingnan nyo.
Ayun, may coffee shop dun na very cutesy. Yan. Later na tayo lalapyok ng mga kakapihan dahil hindi talaga ako nagkape ngayong umaga. Usually nagkakape ako every morning, hot coffee, pero hindi. Susulitin natin ang mga araw na magkakape tayo dito kasi baka pag uwi natin sa Pilipinas mas stroke na tayo. Charing, lang. Say hi to the vlog, bitch. 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 Nandito kami sa loob ng mall ngayon. And nung una hesitant kami pumasok kasi parang ang syala-syala ti. Like para kang nasa kumbaga sa atin para kang nasa Rockwell. Ganun ang atake. So ayan, yung mga store. Ito ba, Swarovski. Syala-syala talaga dito. So, dito kasi kami kakain ngayon and hindi namin makita kung saan yung kainan. Ito yung cellphone ko, check mo kung saan ba yun. Hi guys, andito kami ngayon sa Saigon Ho. Tama ba? Saigon Po 39, ayan. Ito yung kinainan namin ngayon. Diba kanina kasi nasa mall kami at medyo parang hindi namin trip kasi parang siyang fast food. Dito parang somehow authentic siya kasi may mga popo sila, ganyan. And then yung dito nasa 150,000. So magkano yun yung fried rice? Nasa 300. Nasa 300, no? 300. 150 pala yun. Medyo mahal pala. Well, anyway, ayan. So, bumili ako ng buko juice. Tapos, bumili din ako ng beef ho. Kasi masarap daw. Yun daw yung best seller. Magkano buhay mo? Parang ako. Yung pinakamahal. Ito. 500 puk. Ganito yung itsura ng 500 puk nila dito. 500,000. So, kalahating milyon. Nakapapel. Isang lang siya. Bali. So, here's our food for today. So, ayan. It's giving Vietnam food talaga siya. Na para ba? Ayan. So, let's eat. Let's try this food. Ito yung kanilang fried chicken. Ayan. Saan ko tsara? Anong sa bahaw dito? Hindi ba naman kanino? Hingal nga lang. Tinidor mo. Ito pag nawala ng tinidor. One more. Hindi ko sa isa. Kalok. Kami ngayon sa hindi ko alam kung saan to pero dito sa likod ko meron siyang basta tourist spot din and nandito na kami sa place kung saan yung coffee apartment. So ayan, maraming building dito. Kumbaga sa Pilipinas para siyang BJC, ganung level. So pakita ko sa inyo yung nasa harap ko. Ayan yung place. Ito yung coffee apartment. And then ito yung isa sa parang pinakamataas na building nila here. And then yun yung sinasabi ko, basta dun sa dulo. Like sobrang lawak dito and hindi ganun karami yung tao. Saktong-sakto lang din talaga. And grabe, sobrang daming coffee shop. Ito ang ganda. Diba? Dito rin. Tayo sa Po Cafe. Ito. Yan. Go, pasok tayo.
8th floor. Ay, okay lang tao. Person. Ito. Coffee. Egg coffee. Go. Ikaw mo ba kayo? Nandito kami ngayon sa Benton Market. Benton Market, ano? Ayan. And then, dito kami sa ano, dito sa may parang Tiangge or parang store ni Kuya. And bumili kami ng ano, Giavano, avocado, strawberry, and halo-halo. Ito yung version nila ng halo-halo. Yung version nila ng halo, lasa siyang halo-halo, pero iba yung, hindi, halo-halo talaga siya, pero iba yung lasa. Masarap naman. Tsaka hindi siya super tamis, which is I like. So, dito marami kang pwedeng bilhin. Iba't iba. Para kasi talaga siyang Divisoria, ganon. Na para Victory Mall, Green Hills, ayan, may mga damit, pagkain. Tapos, may mga spices, pasalubong. Ayan, mura lang din dito. Hi guys, so this is our second full day here at Saigon, Vietnam, Ho Chi Minh, lahat na. So, ayan. Currently, pupunta kami sa mga tourist spots. And then, partly cloudy ngayon. Medyo umaambon-ambon. Pero wala makakapigal sa amin. So, baka ngayon din kami pumunta doon sa Little Hanoi. Baka doon kami mag-dinner para matry namin kasi very recommendable daw yun. And this is our fit for today. Very neutral. Black lang tayo today. Kita namin to, nasa 300 pesos lang siya. So, ipupush namin. Para siyang bus. 315. So, technically bus siya. Tapos ito-tour nila kayo. And then open air yung bus. So, let's do it. We are now here sa Hop-on bus. Ayan siya! Oh my gosh, bigla namang umandar. Konti lang, hindi na puno. Wow! Ayan, so makikita natin yung mga iba't ibang kaganapan dito. Booch, Staturks. Pwede ba nakatayo? Traffic, tapos traffic. Lapit na tayo sa Bridge Mall. So, nandito na tayo sa bridge. We're going up. Yay! The bridge. Worth it ang 300 pesos. Ano naman punta natin? We are now here at Little Hanoi. And so far nakakapagod kasi nilakad namin from dun sa cafe apartment hanggang dito. And dito kami magdi-dinner. Order kami ng rice. And buti na lang may rice sila kasi kung wala, McDo talaga ang bagsak. Well, ayun. Umorder kami ng egg coffee, yung famous egg coffee. Ito yon. Hindi ko pa tinitikman kasi nga, pipicture namin. So, ito yung itsura niya guys, para lang makita nyo. So, ayun yung ano. Wait lang. Ayan. Nandito tapos ayun yung itsura niya. Ganyan yung mga tables nila dito. Hindi siya ano. Ayan.
Tapos meron pang space dun sa taas. Ayan. So yan. Sobrang simple lang talaga. At nagdadaldal si Claude. Na para bang hindi naglo-vlog. Ayan. And yung nag-serve sa amin dito, somehow marunong siya mag-English. A little bit. Nagkaintindihan kami at di kami masyadong nahirapan. So we're just waiting to our food. And then ayun, laps na kami. So ito na yung food namin. Kami ay lalaps na. Ayan. Ito yung kanin nila. Ito yung mango sandwich, egg sandwich, coffee, tsaka spring rolls. Let's eat. Let's eat the fuck. Wala sa... Kaya yung tinigo na. Ito lang separate. Let's eat. Let's eat. Ano to, suka? Matamis lagi yung ano nila, no? Sa usawa. Hindi kung ganun talaga yung suka. Mahilig sila sa mga sweet. Parang popsicle bila ko. Ang sarap. Oh. So we're now eating this mango sandwich. In fairness, hindi tinipid sa mangga. Tapos merong honey. Ang dami ng honey nila, no? Baka hindi ito pang hangin. Let's taste it. Honey ba? Honey. Honey, my love. So, paano natin ito kakainin? Ang ganda niya. Paano kakainin? Huwag na lang kainin. Huwag na kainin. Diyan. Over ka dyan. Sana malambot lang yung tinapay para hindi lang pala siya tinapay, meron pa siyang feeling sa loob. Wala, nag-ilonggo ka, day. Ayan o, meron siyang something spread. May cream. Ang sarap ng mangga. Ay, cream cheese. Yung mangga nila, famous. Yung mangga nila, famous mangga lang. Ang sarap. The cream pop of the broken rind is mine. You made it. Oh, It's so delicious. It's, ano ba ang English ng kulang? Yeah, thank you. Enjoy it. Yeah. Feeling ko ganito siya kainin. Ano yung mangga nila? Masarap Famous man mo. lasa Sarap. ng mangga lang. Ang tamis ng mangga nila. Hindi. Yung mangga nila parang yung mangga nila parang mangga Kalabaw. na mas Kalabaw. malasa. Hindi, mas malasa. Di ba yung atin parang mangga lang na ano, or ako lang. Or over lang ako. Sa atin kasi pinaka-best. Yung mangga. Talaga? Hindi, ito. Charing. Or dahil sa honey na nilagay ko. Baka, oo. No? Nag-iba yung ano niya. Nag-add yung flavor. O sige, sa Pilipinas na ang mangga, best mango in the world. May mangga ako kaso bandang pa. Pwede natin itong gawin, han. Pero atin, mga 3 pingas lang ng mangga. Kasi ang mahal ng mangga. May Diba? noodles sa ilalim. Katulad dito. Pamparami lang daw. Pero masarap gagi. Yung cream cheese niya, masarap. Ayan, may cream cheese siya. Na masarap. Hindi na ako sa Chinese. Na-complement yung mangga
cream cheese at saka tinapay.